matatapos rin at sana dumating panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Yan, isang hinog na rin. Hinog, may pa-file na rin namin kay Joel Villanueva. Hinog na rin. Yan yung statement niya. Kasi gusto yung pagkakalahat ng impormasyon at ebidensya na kasama. Sir, yung kay Joel, plunder din. Plunder. So yung kung kay Senator Villanueva, anong time kayo? Mga ilang weeks ko kaya pagbuksak sa kung... Baka 2 linggo pa. 2 linggo. Painit na painit yan eh. Painit ng painit. Ay magkaso. At basta dahan-dahan ilalatag namin yan ng sunod-sunod. Pero yan yung 2 muna ngayon. Tapos mayroon pa kami ibang mga... Siyempre, pinapersulit natin yung sa Congress, sa House. Kung ganun din ang attitude ng Committee on Appropriations, baka naman baka maniwala na sila pag finalan na namin yung ibang mga Congress. Ito na nga, ito yung kahapon tungkol dito sa sinabi ng Department of Justice. Pakinggan natin mga ka-learners. Tanong, hindi daw po satisfied si Ombudsman Crispin Boying Remulla sa kay Joel. Ayan ha. Sir, mag-submit kayo, sir, ulit ng mga documents, additional documents. We need to know. I cannot say lacking documents, no? Kung hindi satisfied, we make it satisfactory. Kasi at the end of the day, we want people accountable. Well, we want those who have done this republic wrong to make them accountable. Babaguhin kayo, sir, sa mga steps niyo po na ginawa? Babaguhin kayo? Ganito yan eh. Ganito yung babaguhin, di ba? Pag may maling ginawa, dapat yun muna ulitin. Di ba? Pag yung tama, pwedeng ulitin. Possible na hindi na po kasuhan si Senator Joel Villanueva. That's a presumption that we cannot reach at this time. No? Pero what's your recommendation, sir? Patasuhan? That's a conclusion again, we cannot reach at this time. So, anong status ngayon, sir? Anong status? Well, we need to defer to the Office of the Ombudsman. Kasi at the end of the day, it's the control of the Ombudsman, and we respect yung kanilang evaluation of the pieces of evidence related by the DOJ. Sir, punta tayo again sa behavior na pinakita ni Crispin Boying Remulla. Unang-una, ito nga, bakit noong May 26, ganito yung statement niya, no? With confidence na hinug ng kaso Joel Villanueva, within 2 weeks time ay pa-file. And then eventually, kahapon sabi, binalik kasi hindi daw satisfactory. Napaka-interesting. Paano mo masabi na hinug na, may pa-file 2 weeks kung in the first place hindi pala satisfactory? Mga ka-learners, nagpapakita ito tinatawag nating backtracking. Ano nga ba itong backtracking? The act of reversing or retreating from a previously stated position, decision, or commitment. Kasi nga, excited yung mga tao, di ba? Na ipa-file na laban kay Joel Villanueva. Kasi senador ito. Kung totoong tumanggap ito si Joel Villanueva ng sabihin nating maleta or pera galing sa mga infrastructure projects, hindi dapat managot siya dito, mga ka-learners, di ba? Regardless kung kaninong alliance siya. Wala tayong sinisino dito ha. Okay lang ang managot siya. Pero, tanong natin, nangyari ito, ang statement ni Crispin Boying Remulla, nangyari nung nasa opposing side pa si Joel Villanueva, mga ka-learners. Yung hindi pa siya under ng Senado ni PBBM. Ito yung statement. Again, with descriptive yun ha, with confidence. And then eventually, June 3, bumaliktad si Joel Villanueva. Lumipat siya under dito kay ang tawag ito, Win Gatchalian. And then eventually, ganito ng statement ng Ombudsman, mga ka-learners ha. Medyo intriguing. Tanong natin, coincidence nga lang ba itong nangyari, mga ka-learners? No? Gusto ko sanang isipin na coincidence lamang ito na pagkatapos lumipat ni Joel Villanueva ng kampo, biglang na-evaluate ng Ombudsman na unsatisfactory yung trabaho ng DOJ, mga ka-learners. Pero unfortunately, ilang beses na nating pinag-usapan dito mga na-observe behavior natin ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Then to be fair sa kanya, ilang beses na rin natin sinabi, coincidence itong mga na-observe natin. Ngayon, unfortunately, hindi ko na pwedeng sabihin coincidence lang ito, mga ka-learners.
Kasi repeated na ito. May pattern na mga ka-learners. Joel Villanueva, Cheese Escudero, siya yung unang bumaliktad. Ano na nangyari? Tumahimik bigla. Di ba? Sino pa? Ngayon, Joel Villanueva. Then, sa kabilang banda, yung mga kalaban, yun pang unang nakasuhan, mga ka-learners. Jinggoy. Ngayon, Senador Ardante Marcoleta. Di ba? Tapos, yun na nga, nakakamangha yung mga kumita, mga nag-enjoy sa kanilang mga kickback o naging state witness. Mga ka-learners. Kasi ang mga binanggit na pangalan yung mga nasa opposing side. So again, unfortunately, hindi ko na matatanggap na coincidence ito, mga ka-learners. So again, paano pinakita itong backtracking? Dalawa yung na-observe natin. Inconsistencies. Paano naging inconsistencies? May 26, sinabi, hinog na ang kaso, in 2 weeks time maipa-file. Then, 4 weeks after, sasabihin, unsatisfactory. Mga ka-learners. Yun nga, sabi ko, tignan nyo, ilang beses na bang nag-submit ang DOJ ng kanilang findings or case build-up na sinabing unsatisfactory. Again, sa pagkakalam natin, ito pa lang so far, mga ka-learners. At the same time, ito din ang pinakita, reversal of judgment. Yun na nga, confident na may pa-file yung kaso, and then eventually, ni-reverse, no? Binalik, mga ka-learners. Ang problema nito, sabi ni Vida kanina sa video niya, si ombudsman lamang ang makapag-desisyon nito. Mamaya ay paliwanag natin yan. Ano yung sinabi ni Vida? Anong na-observe natin dito sa mental process ni Ombudsman Crispin Boying Rimulya, mga ka-learners? Unang-una, nagpapakita ito tinatawag nating motivated reasoning. Or, kung familiar kayo kay Freud, Sigmund Freud, defense mechanism, pwede nyo gamitin rationalization, mga ka-learners. Pero yun na nga, hindi ko ginamit yung rationalization, ginamit ko lang dito itong motivated reasoning. Okay? Kasi I think alam na natin, familiar tayo sa rationalization, yung simpleng nagpapalusot. No? Ito, motivated reasoning, no? Cognitive bias or people's reasoning is unconsciously shaped by their desires, preferences, or interests rather than by objective evidence. Ito, mas fitting kasi ito, mga ka-learners. Again, yun na nga. Kung personally, wala tayong nakikitang parang valid reasons kung bakit nagkaroon ng reversal of judgment itong si Ombudsman Crispin Boying Rimulya. Wala kasi siyang sinabi kung saang banda nagkakaroon ng unsatisfactory ang case build-up ng DOJ. Sinabi lang, general, unsatisfactory, mga ka-learners. Yun na nga, sabi ng DOJ, hindi nila alam. Titignan nila, check nila kung anong pwede nilang gawin kasi para sa kanila, satisfactory. Diba? Kung titignan natin, Crispin Boying Rimulya, abogado. Si Vida, abogado. Nasa law enforcement agency sila pareho. Alam nila kung anong mga kasong ifa-file. So again, yung skema ng dalawa, expected natin pareho. No? Kasi puros abogado. Parehong abogado, mga ka-learners. Pero bakit biglang unsatisfactory yung performance ng isa? According doon sa isa. Medyo intriguing din yan, mga ka-learners. So ano pa nakikita natin dito? Selective perception. Self-presentation. Ano itong selective perception? Ilang beses na natin itong napag-usapan na kung saan tinitignan mo lang, ini-interpret mo lang kung ano itong gusto mong i-interpret na papasok dito pa rin sa preference at interest mo. Yung iba, lalong-lalo na kapag objective, iniiwasan mo. Kaya nga tinawag na selective perception. Ay, magandang umaga dito kay Mr. Romualdez Tambi. Welcome, sir. Present si lumalabas-labas ka na ngayon sa Mr. Romualdez Tambi, sa mga interviews, may pa meeting ka na doon sa pamilya ng sa Tacloban,
confident na, no? So, yan mga ka-learners. Si Random Boy, present na ulit. 3 times na daw siyang absent, no? Random Boy, good morning sa iyo dyan, ha? So, welcome back. Dapat may ano ka may punishment ka 3 times ka nang absent. Dapat ikaw ang classroom cleaner, eh. Okay? Self-presentation din. Ano yung self-presentation? Kung napapansin ninyo, in public, through press conference, sinasabing ganito na confident with confidence na hinog ng kaso, ifa-file na ilang weeks, so on and so forth. And then eventually, inatras, nag-reversal of judgment, pero ang sinisisi, ang DOJ, mga ka-learners. Napakalinis, napakagaling, napaka-perfect ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Kasi siya yung nag-reverse ng judgment, nagpapakita siya ng inconsistencies, pero ang may kasalanan ang DOJ kasi unsatisfactory yung performance nila daw.